Dito sa mundong ibabaw na ating ginagalawan, tila tahimik na ang hangin, ngunit sa ilalim ng katahimikang ito, may sigaw na hindi natin agad naririnig. Sigaw ng kalikasang unti-unting nauubos, napapaos ng panahong nagbabago at ng mundong nananawagan ng tulong. Ang climate change ay hindi lamang usapin ng pagtaas ng temperatura, pagkatunaw ng yelo o pagkasira ng kagubatan. Ito ay salamin ng isang mas malalim na krisis, isang krisis ng pagkakaugnay-ugnay. Kapag ang bawat bahagi ng ating mundo, mula sa mga lungsod hanggang sa kabundukan, mula sa industriya hanggang sa simpleng tahanan ay hindi na nagtutugma-tugma, doon nagsisimula ang pagguho at ang pagbabago. Sa ganitong mga sandali, hindi sapat ang simpleng pagtingin sa mga sintomas o sinyales. Kailangan natin ng isang panibagong paraan na magsisilbing liwanag. Ito ay ang system thinking. Isang pananaw na hindi lang tumutukoy sa kung ano ang nangyayari, kundi sa bakit ito nangyayari. Isang paraan ng pag-unawa sa malalalim na ugnayan ng tao, lipunan at kalikasan. Kaya't sa dokumentaryong ito, susubukan nating ihiwalay ang ingay mula sa katotohanan. Babagtasin natin ang mga tanong na hindi lang tungkol sa agham, kundi tungkol sa ating pananagutan. Sapagkat sa isang mundong konektado sa bawat isa, ang tunay na solusyon ay hindi lamang nasa labas, kundi nasa kabuuan. Tunay namang ramdam na natin ang pagbabago. Hindi na natin maikaila ang nararamdaman nating hagupit ng kalikasan. Hindi dahil sa naghihigan dito, kundi dahil ito ang bunga ng ating mga kagagawan bilang tao. Kung mapapansin natin, mas lalong umiinit, mas lalong iba yung hampas na mga hangin, yung bugso ng mga ulan. Hindi naman talagang naghihiganti ang kalikasan. Bagkus, tayong mga mamamayan lang naman ang umabuso nito. Nariyan yung paggamit natin ng mga kaliwat ka ng fossil fuels tulad ng gaas, ng uling at ng langis kung tawagin, na may dalang panganib talaga sa atin. Animoy pinakukuluan ang mundo sa sobrang init kung saan natutunaw ang mga yelo sa malalamig na bahagi ng mundo. Nagdudulot ito ng patuloy na pagtaas ng level ng tubig sa ilang bahagi ng katubigan. Kung ating mapapansin, ang mga dating bahagi ng lugar ay litaw na litaw at nakakamangha. Ngayon, lubog na lamang at nakakalula tignan. Ilan ito sa mga barangay na matatagpuan natin sa Hagonoy, Bulacan. Ano nga ba ang pagkakaintindi nila sa climate change? Yung climate change, siyempre pag tinagalog mo, nagbabagong panahon. Simple lang siya, yung dati tagaraw nagiging tagulan, yung dati tagulan nagiging tapos kung minsan parang mas mahaba pa siya. Tapos nagiging mas extreme. Yung dati, kagaya ngayon, dati nung bata pa, kasi kita nyo siguro, natatanda kong temperature lang 32, 36 degrees centigrade, yun mainit na nun. Ngayon 40 plus, nag-50, no? Yun. Pagbabago. Kasi pagbabago nakita ko dito dahil ng mga kuberonel. Dati mga pilapil yan. Dati mga pilapil yan. Ngayon kinakain ng tubig. Laki daw po panala, fish kids. Opo. Yan ang pagbabago nakikita ko. Hindi na mabuhay mga fish pan. Sa ngayon po, hindi pa po ngayon sobrang yung panahon ngayon. Hindi ka tulad ng dati na medyo kahit paano. Hindi siya yung may na sobrang init na. Opo. Ayon naman sa mga eksperto, ang carbon dioxide sa atmosphere ay nagpapataas ng temperatura ng mundo na nagiging sanhi ng pagbabago ng klima. Sa loob ng wala pang 2 siglo, tumaas ng 50% ang antas ng carbon dioxide dahil sa mga kagagawan nating mga tao at hindi natin iyon maitatanggi. Samantalang, kung patungkol naman sa temperatura ang huling 10 taon, ang pinakamainit na naitalang mga taon. Habang ang lugar na malalamig tulad ng Antarctica ay unti-unting nawawalan o natutunaw na ang mga yelo rito sa karaniwang bilis na humigit kumulang 136 na bilyong tonelada bawat taon. Habang ang Greenland naman ay nawawalan ng tinatayang 267 bilyong tonelada bawat taon na nadadagdag sa pagtaas ng antas ng dagat. Tumataas ang level ng dagat sa buong mundo dahil sa global warming na gawa mismo ng mga tao at ang bilis ng pagtaas ngayon ay hindi pa nangyari sa nakalipas na mahigit 2,500 taon.
Iyan ang kabuuang pagbabago sa buong mundo. Samantalang kung pagtutuunan natin ng pansin ang ating sariling bansa, mula 1970 hanggang 2020, makikita ang patuloy na pagtaas ng kabuuang emisyon ng carbon dioxide mula 26.6 milyong tonelada noong 1970 hanggang 135.8 milyong tonelada noong 2020. Kung ating susuriing mabuti, patuloy ang pagtaas ng emisyon sa mga huling taon. Mula 2013, ang emisyon ay patuloy na tumaas na may pinakamataas na tala na 161.3 milyong tonelada noong 2023. Ang mabilis na paglago ng industriya at urbanisasyon ay nagdudulot ng pagtaas ng enerhiya at paggamit ng fossil fuels na siyang pangunahing sanhi ng pagtaas ng carbon dioxide emission. At hindi lang yan, dahil ang pagtaas ng konsumo ng enerhiya, lalo na ng kuryente mula sa coal, ay nag-aambag rin sa pagtaas ng emission. Mabilis talagang mga pangyayari kung ating mapapansin sa mga nagdaang datos tungkol sa heat index. Noong taong 2023, 50 degrees Celsius ang pinakamataas at iyon ay sa Legazpi, Albay. Samantalang sa kasunod na taon, 2024, sumagad ng 53 degrees Celsius na may itinaas na 3 degrees Celsius. Iyon naman ay sa Iba, Zambales. Subalit ngayong kasalukuyan, buwan ng Abril, ika-15, nagresulta ito ng 50 degrees Celsius sa Los Baños, Laguna naman. Tapos noong ika-21 ng parehas na buwan ay nangunguna ang ating lalawigan sa pinakamainit, kung saan ang San Ildefonso sa Bulacan ang nakakuha ng unang pwesto na mayroong 48 degrees Celsius. Bagaman hindi kasing dami ng mga bagyo at bagbaha ang mga insidente ng wildfire, sunog sa kagubatan sa Pilipinas, na ngayon ay unti-unting nagiging mas madalas at malawak na ang epekto. Partikular na apektado ang mga rehiyon gaya ng Cordillera, Ilocos at Negros. Kadalasang sanhi ng mga sunog na ito ang paggamit ng bukas na apoy sa mga sakahan, pagtatapon ng upos ng sigarilyo sa tuyong damuhan at mga gawaing tulad ng pangangaso at pangangalap ng pulot-pukyutan. Walang naitalang insidente ng wildfire noong 2022 na nagdulot ng climate-related disaster sa Pilipinas. Samantalang noong kasunod na taon 2023, ayon sa Bureau of Fire Protection, BFP, mayroong 15,900 na insidente ng sunog sa buong bansa na tumaas ng 21.1% mula sa 13,133 na insidente noong 2022. Samantalang noong Mayo 10, 2024, naitala ang 9,568 na insidente ng sunog na tumaas ng 40.4% kumpara sa parehong panahon noong 2023. Hindi na natural itong pagbabagong nararamdaman natin ngayon. Marahil, ito na ang singil sa mga nagawa at patuloy nating ginagawang mga tao sa sarili nating mundo. Kaya't wala tayong ibang sisisihin kundi ang ating mga hindi makatuwirang galaw at hindi pinag-iisipang desisyon sa buhay. Narito tayo ngayon sa isa sa mga sementeryo na apektado ng climate change. Kung makikita ninyo rito, ang Hagonoy Memorial Park na nagmistulang patay dahil sa hindi na nagkakaroon ng bisita sa mga puntod, sapagkat tuwing sasapit ang high tide ay wala nang naglalakas loob na bumisita rito. Literal na naging patay ang lugar, hindi tulad ng pangkaraniwang sementeryo na maliwanag dahil sa sangkatutak na kandila at makulay dahil sa mga kanya-kanyang bulaklak na dala ng mga kamag-anak ng mga yumao. Maingay tuwing undas. Samantalang itong nasa likuran ko ay nakabibingi na katahimikan ng tatambad sa inyo. Hindi lang mga lupa ang lubog rito, kundi pati na rin ang kanilang mga tahanan, kabuhayan at kanilang mga pangarap. Malaki ang epekto ng climate change sa Pilipinas kasi una, tayo ay tropical country, nasa gitna ng Ecuador. So, mas prone tayo sa mga ulan, sa mga bagyo, sa mga malalakasan. Although hindi tayo prone to sa extreme na masyadong malamig na nagyayelo. Pero ang problema naman sa atin niya, sobrang tubig, sobrang ulan. Tapos pagdating naman ng tag-araw, sobrang init. Parang hindi mo na kaya huminga sa sobrang init ngayon. Ano? Yun yung sinatawag na heat stroke. Ngayon lang natin narinigin. Hindi ba narinig yung stroke ngayon? Nababalitan na natin, mayroong mga namamatay sa sobrang init. Dito sa bayan na Hagonoy, kasi ang Hagonoy ay coastal na town, nasa tabi tayo ng Manila Bay, kita-kita kagad natin yung epekto na sinasabi natin.
yung paglubog ng mga bakura ng mga bahay, mabilis, in a span of 3 to 5 years lang yung ground floor ng mga bahay hindi nakagisa. Tapos yung dati na kaya pang daanan ng motor o tricycle, ngayon sobrang lalim na kahit na mga kotse o truck na hihirapan dumaan. Sa mga tao dito ngayon, nakahirap mas lalo yung sa matatanda, napakahirap na yun po kasi sa matatanda, pag-alambing talaga, nahihirapan na yung mga tao talaga dito sa mga sobrang init, may mga karamihan talaga naka-aircon yung karamihan sa tao dito, naka-aircon kasi nga sa sobrang hindi kaya ng matatanda. Ay, malaking tubig yun, karamihan na ng mga bahay dito, lubog. Nung nagpa-dito po, dito po sa barangay nito, inabot po. Ay, sobrang taas, apat na baitang. Hanggang 4 na baitang po yung So, kung ano po ninyo, susakatin po ninyo sa katawan, sir, nasa taas po. Ay, lampas ba yun? Ay, lampas ba yun? Kapag po nung... Nare-reflect rin ang inawalan ng buwan ng nakakitaan ng mga awan. Hindi na kumikili mga obraslaan. Gawa nga ng biscuits na. Mga hindi na paghuhulog ng mga batik ng pagbili. Mango. Nakakapala, natakas na. Sa malawakang banta ng nagpapagong klima, gaano nga ba kahanda ang ating bansa? Ano-ano nga ba ang kasalukuyang programa o hakbang ng gobyerno upang matugunan ang epekto ng climate change sa Pilipinas? Ang ginagawa namin, patuloy at regular kami napupunta sa mga community, sa mga barangay, sa mga eskwelahan. Tinuturo namin yung kahalagahan at ng awareness tungkol sa climate change para nakahanda tayo, nakahanda ka, nakapag-adapt ka. Bali kami na lang po kumuha ng paraan para lang may magagamit kami sa panghanap po. So, bali isa po sa paraan po ninyo is yung pagtaas po ng mga tricycle. Pagtaas ng tricycle. So, parang napansin po namin, ito po yung naging trademark po ninyo. Nalalaman po namin, nakagulin na kami once na ganito na po yung mga tricycle. Pagtaas ng tricycle. Lalagay sila ng digging ngayon, iba yung mga digging. Kahit pa paano, yun ang maharap sa tubig. Yun po yung mga nasa gilid po. Nasa gilid na nakita nyo siguro na daanan. Yun. Okay. Mayroon naman yung nagtatanim sila ng bakawan. Mga bakawan. Yung kasi yung bakawan na sumusuporta yung pagkain sumusuporta sa tubig, sa mga po yung mga bumababay tubig. Sila po yung sumusuporta. Nagtatanim po sila ng bakawan. Dito kasi ang ginagawa namin bilang kami mga opisyon ng mga barangay. Lahat ng lugar na mabababa, pinatatambakan namin. Para hindi ganong lubugin yung katulad ng mga kalsada, mga bagong gawa lang. So, ibig sabihin po, yun po yung naisip ninyong solusyon, yung pagtatambak naman po ng lupa. So, yung lupa po na tinatambak dito, saan naman po yung galing? Kinuha nila dito sa dagat. Sa dagat? Dito sa may gawin. So, kunyari mababaw na lugar, doon naman sila kumukuha ng para doon. Kahit yung tubig, kahit paano, hindi din lumalaki. Ginagawa namin panambak. Yung basura? Yung basura. Kasi isang kuwan din naman yung kahit paano pagkatambak. Ginagawa nila, kung magpapataas kami ng isang lugar, yung ginagawa ng tanambak. Tapos dinadagyan. Minsan pag nagpapataas ng bahay, hindi na baka pwedeng hiramin nila yung nakukuha ng basura, yun yung tinatambak nila sa bahay para tumaas yung bahay. Base sa mga nakapanayam natin kanina, ito yung tinuturing nilang evacuation center tuwing tumataas yung tubig nila. Ito yung simbahan na kanilang takbuhan talaga. Napapatunayan niya ng ating pananampalataya, diba? So dito naman sa kabila, ito yung barangay, bagong barangay nila na kung saan, yan din yung evacuation center nila. Bali dalawa kung ano yung lugar na mataas dito. Yan, dito may bagong barangay. Barangay ng Sibagin. So, talaga, makikita natin sa mga residente dito, no? Kahit sabihin natin na maliit na bahagi na lang ng lupa yung meron sila, makikita mo yung bayanihan, yung pagkakaisa sa tuwing may sakuna sila. Hindi mo talaga maitatanggi yung pagmamahal nila sa isa't isa. At saka dito sa lugar nila, na kahit na alam natin gubong na lang or wala ka nang nakikita, hindi pa rin nila iniiwan kasi dito sila nabuhay, dito sila lumaki, at dito na rin sila natuto. Marahil hindi na natin ito matatakasan, pero may magagawa pa naman tayo upang banta ng kalamidad ay mabawasan. Naman huli ang lahat,
may pag-asa pa rin naman na magbago tayo. Sumunod tayo doon sa pangalaga sa kapaligiran, kung masyadong yung basta tapon ng basura. Isa pa yung mga nagsisika sa nagsusunod, nakakasama yan kasi kaya meron tayong Clean Air Act para maiwasan natin yung maging yung hangin. So, makibahagi tayo sa mga activities natin ng ating mga community. Pwede kayong pumunta, kagaya sabi ko din na pwede kayong magbuo ng sarili ng youth group, youth organization at lumapit kayo sa mga NGO, sa mga government offices kagaya namin. Tingnan nyo kung ano may tutulong nyo, may ipapahagi nyo. At pinakamahalaga yung kagaya sinabi ko nung una, maging multiplier kayo. Maging bahagi kayo at hindi huminto sa kayo lang. Yung imbitahin nyo, yayain nyo lahat ng kakilala nyo, kaibigan nyo, kamag-anak, kapitbahay. Para lahat tayo, in the end, lahat tayo ay nakikibahagi sa isang layunin na ma-prevent itong climate change at maging maganda at maayos sila ang pamumuhay. Para hanggang sa susunod na henerasyon, hindi na nila problemahin ito ang nangyayari ito. Responsible na lang natin sa mga kabata. Responsible. Kasi kung mayroon ka responsibilidad, alam mo kung ano yung tama at mali ng katanyang pagbabawal, mga bawal na dapat ikon para yung pagtatapon ng basura, ganyan, dapat nasa kwan talaga yan. By particular kasi yung ginagawa naman. Wala magkaroon ng disiplina yung bawat isa. Bilang yun sa gobyerno. Sa tulong ng mga nakapanayam namin at mga datos na nakuha namin mula sa internet at mga informative na video, nakabuo kami ng isang causal loop diagram na nagpapakita kung paano umiikot at lumalala ang penomenang tinatawag na climate change. Nagsisimula ang cycle sa climate change, ang malawakang pagbabago sa klima na nararanasan natin ngayon. Isa sa mga epekto nito ay ang global warming o ang unti-unting pag-init ng mundo. Dahil sa global warming, natutunaw ang mga glacier sa Antarctica at iba pang polar regions katulad ng nabanggit kanina. Tinatawag itong deglaciation. At dahil dito, tumataas ang level ng tubig sa dagat na nagdudulot ng matitinding baha at paglubog ng mga baybayin. Kapag nangyari yon, maraming tao ang nawawalan ng tirahan at kabuhayan kaya napipilitan silang lumipat o mag-migrate sa ibang lugar. Pero habang dumarami ang populasyon sa mga bagong lugar, tumataas din ang demand sa pagkain, tubig at kuryente kaya lumalakas ang economic activity, lalo na ang paggamit ng fossil fuels gaya ng langis at uling. Ang mas maraming fossil fuels na ginagamit, mas maraming carbon dioxide ang napupunta sa hangin at dahil dito, lalo pang lumalalang climate change. Paulit-ulit lang ang cycle kaya ito ang tinatawag na reinforcing loop. Pero, pwede pa rin itong i-balance kung ikikilos tayo. Dahil sa tumitinding init, mas matagal at mas malala ang tagtuyot. Nahihirapan ang mga puno at gubat na mabuhay at humihina ang kanilang kakayahang sumipsip ng carbon dioxide na tinatawag na carbon sequestration. Kapag kaunti ang nasisipsip na carbon dioxide, mas marami ang natitira sa atmosphere kaya tuloy ang global warming. Pero, kung magtatanim tayo ng mga puno gaya ng isinusulong sa Reforestation Fund Act, RA 115, maaari nating palakasin muli ang ating mga kagubatan. At kapag mas malusog ang ating kalikasan, mas maraming oxygen ang naiimbak. Kaya bumabagal ang epekto ng climate change. Ito ngayon ay ang balancing loop. Kaya, huwag nating isisi lahat sa kalikasan dahil hindi totoong mundo ang nagbago, kundi tayo mismong mga tao mula sa mali nating pagtrato at walang tigil na pang-aabuso. Kaya't habang may natitira pang sandali, habang hindi pa huli, itigil ng mga maling gawi dahil ang tunay na pagbabago, nagsisimula yan mismo sa ating mga tao.